Sinundan ko siya para bigyan ng tubig. Nagpasalamat siya sa akin at pinabalik na ako sa room. Ilang beses pang naulit na panay ang suka ni ma'am. Narinig kong pinagbubulungan ng mga kaklase ko na baka raw buntis. Maging yung mga kapwa niya teachers, ganun din ang iniisip. Kaso nagtataka sila. Wala naman daw boyfriend si ma'am. Isang hapon uwian na namin. Dumaan muna ako sa CR kasi naiihi ako. Pagpasok ko sa isang cubicle, narinig ko na may sumusuka sa kabila. Parang hirap na hirap. Kaya pagkatapos kong umihi, ay kinatok ko yung nasa kabila. Hindi pala nakalak ang loob, kaya sumilip ako. Nakita ko si Ma'am Eva. Siya na naman pala yung sumusuka. At nanlaki talaga yung mga mata ko sa nakita kong sinusuka niya. Parang mga alupihan na itim ang kulay. Pagharap niya sa akin, puro dugo na yung bibig niya. Siguro gawa ng natutusok ng alupihang dumadaan sa bibig niya. Humingi siya ng tulong sa akin sa impit na salita. Nataranta ako. Sabi ko sa kanya, "Diyan ka lang ma'am. Tatawagin ko lang yung lolo ko." Yung lolo ko ang naisip ko, hindi yung principal o sino man sa paaralan. Albularyo kasi ang lolo mando ko. At sa klase nang nakita kong nangyayari kay ma'am, alam ko na kailangan niya ng tulong ng isang albularyo. Dumagundong ang kaba sa dibdib ko habang tinatakbo ko yung papunta sa bahay ni lolo. Malapit lang naman yon sa school at wala naman akong pamasahe kaya tinakbo ko lang. Si Lolo Mando naman nang malaman ay dali-daling kinuha ang mga gamit niya. Inangkas niya ako sa motor niya para mabilis kaming makabalik sa paaralan. Pinapasok naman siya ng guard nang sabihin ko ang nangyari kay ma'am. Kasama namin ang guard nang bumalik kami sa CR. Nadatnan namin doon si ma'am na nakahandusay at walang malay. Nakauwi na naman ang mga estudyante dahil nga uwian na nun. Kaya doon sa mismong classroom na namin ginamot ni lolo si ma'am. At kinumpirma niya na nakukulam nga. Hindi ko alam kung sino ang kumulam kay ma'am. Pero ang importante ay naagapan siya ni lolo at nagamot. Kaya laking pasasalamat sa amin ni ma'am, lalo na sa akin. Ako po si Eman. Ang ibabahagi ko ay nangyari po nung elementary pa lang ako. Grade 5. May teacher ako noon na si Ma'am Luz. Sa pagkakaalam ng lahat sa school namin dati, ay 17 years na silang nagsasamang mag-asawa. Pero hindi pa rin nagkakaroon ng anak. Ayaw naman daw mag-ampon ng asawa niya. Kaya ang kinagigiliwan na lang niya at tinuturing na anak ay ang mga estudyante niya. Isa ako sa naging paborito ni Ma'am. O yung kung tawagin nila ay teacher's pet. Okay lang sa akin kahit kinakantsawan ako ng mga classmates ko. Bukod sa mahusay naman talaga ako sa klase, ay magkalapit lang ang bahay namin ni Ma'am Luz. Mga isang kanto lang. Kaya madalas ay nagkakasabay kaming pumasok at umuwi kasi walking distance lang din naman ang papuntang school. Isang beses hindi ako nakapasok dahil nagkatrangkaso ako. Mga 3 araw akong absent. Pagpasok ko uli ay saktong nakita ko si Ma'am Luz na naglalakad. Papunta na ring school kaya tinawag ko siya. Hindi siya lumingon kaya hinabol ko na lang at sumabay ako. Tumingin lang sa akin at ngumiti. Tuwing patawid na kami sa kalsada, sanay ako na hinahawakan niya ako sa kamay. At tulad nga ng dati ay hinawakan niya ako. Napalunok ako kasi ramdam ko yung lamig ng kamay niya sa palad ko. Kakaiba. Hindi yung parang nilamig lang talaga gawa ng hangin o malamig na tubig na natuyo sa kamay. Kundi matigas yung kamay niya na malamig. Bibitaw sana ako. Pero sa halip na bitawan din ako, ay mas humigpit pa yung hawak niya sa akin. Kaya napatingala ako sa mukha niya. Hindi siya nakatingin sa akin. Napasigaw ako kasi iba na rin yung mukha niya. Mukha na siyang bangkay.
maputla at nakakapangilabot ang itsura. Pagsigaw ko, nagsigawan din yung mga nakakita sa akin. Kaya pala ay muntik na akong masagasaan ng isang jeep dahil bigla raw akong huminto sa gitna ng kalsada. Buti na lang at nahila ako ng tatay ng kaklase ko na nakakita sa akin. Bigla na ring nawala noon si ma'am. Tapos nagkakandautal kong sinabi sa kanila kung bakit ako napahinto. Lalo na akong kinilabutan nang malaman kong namatay na pala si Ma'am Luz nung absent ako. Inatake raw sa puso. Nanlumo ako. Nalungkot at natakot din sa ginawa niyang pagpapakita sa akin. Mabait naman siya sa akin. Pero iniisip ko hanggang ngayon kung bakit ayaw na niya akong bitawan. At doon pa talaga kami sa gitna napahinto. Para bang gusto niya akong isama. Sabi naman ng iba, baka nga raw gusto akong isama sa kabilang buhay dahil paborito nga ako. Pinagpamisa na lang siya nila nanay at dinalaw namin sa burol. Hindi na rin naman siya nagpakita sa akin mula noon. Chris po ang pangalan ko. Magandang umaga po sa inyo. Share ko lang yung naranasan kong kababalaghan nung graduating kami sa high school taong 2005. May teacher kami noon na kinaiinisan naming magbabarkada kasi lagi niya kaming sinisita. Yung grupo mismo namin, parang pinag-iinitan niya. Akala nga namin pinaglilihian niya kami. Kaso kahit noong nakapanganak na siya, kami pa rin ang paborito niyang sermonan. Aminado naman ako na medyo pasaway talaga kami. Isang tanghaling tapat nun, nagkating class kami sa subject niya. Tapos ay tumambay kami sa likod ng school na kakahuyan. Gitara, yosi, kwentuhang walang humpay. Hanggang sa yung iba sa amin ay nag-uwian na. Pero ako at si Arlan, naiwan pa roon. Kasi parehong ayaw pa naming umuwi hanggat hindi pa talaga oras ng uwian sa school. Maya-maya nagulat ako kasi nakita ko si Ma'am Castro, yung teacher na kinaiinisan namin. Naglalakad sa kakahuyan, kaya dali-dali kong sinabihan si Arlan na magtago. Nagsiksikan kami sa likod ng malagong halaman habang sinusundan ng tingin si Ma'am Castro na marahan ng paglalakad. Bulong sa akin ni Arlan kung hinahanap daw ba kami. Sabi ko naman hindi ko alam, pero mukha naman siyang hindi naghahanap. Kasi diretso lang ang tingin niya at parang nga siyang wala sa sarili. Nagkatinginan kami ni Arlan. Tanong niya sa akin kung bakit daw ganoon si ma'am. Hindi ko masagot yung tanong niya. Napako na kasi yung mga mata ko sa mga paa ni ma'am. Napakunot yung noo ko kasi hindi lumalapat ang mga paa ni ma'am sa lupa sa bawat hakbang niya. Hindi na ako nakapagsalita sa takot. Kinalabit ko na lang ng paulit-ulit si Arlan habang ninunguso ko yung mga paa ni ma'am. Nung makita rin niya yon, ay hindi siya nakatiis. Napasigaw siya, sabay hila sa akin papaalis doon. Nakatalikod na siya kaya hindi na niya nakita ang paglingon sa amin ni Ma'am Castro na may nanlilisik na mga mata. Pagbalik namin sa school, saktong uwian na. Ganun na lang yung gulat namin nung makita namin si Ma'am Castro na palabas ng classroom. Galit at sabi ay nagkating class na naman daw kami. Sumunod daw kami sa guidance. Pareho kaming nakatulala ni Arlan pagdating sa guidance. Kung hindi pa kami sinigawan ni Ma'am Castro, ay hindi namin maikukwento ang totoong nakita namin sa kakahuyan. Maski si Ma'am at ang guidance counselor ay natakot din at kinilabutan. Ang sabi ng guidance counselor, posible raw na ang nakita namin ay doppelganger ni Ma'am. At dahil doon ay hindi nakapasok ang teacher namin ng ilang araw. Siguro sa takot, nagkasakit daw. Pero pagbalik naman niya ay okay na ang lahat. Balik sa dati niyang kasungitan sa amin. Pero medyo nabawasan ng konti. Pero ang takot ko sa nakita naming doppelganger ni Ma'am Castro sa kakahuyan ay hindi nabawasan. Hanggang ngayon tuwing magkikita kami ni Arlan ay napagkukwentuhan pa rin namin ang pangyayaring yon.